Sabi po ng verse 7, can we read this passage? Ito yung key verse po natin for this topic, and it says, "It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart, and whether I am in chains," sabihin po natin chains, or defending, sabihin po natin defending, and confirming. So nasa confirming na po tayo ngayon. Ito po yung ating pong pag-aaralan. And confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. So by confirming, ang sinasabi po ng verse 7, another strategy, ng pag-share ng gospel is yung tinatawag pong confirming. Kay Paul, para sa kanya, napaka-common ito sa paglilingkod ni Pablo nung kanyang kapanahunan. Dahil hindi lamang po by defending yung kanyang pangangaral, hindi lamang po by circumstances yung kanyang pangangaral. And by the way, pag sinabing circumstances, alam niyo po ba, na karamihan po ng mga revivals and breakthrough ay nagpapasimula sa mga circumstances. Kaya hindi po pwedeng limitahan ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga salita sa pamagitan po ng mga circumstances. Kung pag-aaralan po natin yung mga churches ngayon na talagang lumago at naka-breakthrough, nagpasimula po sila sa kanila pong ministeryo sa mga panahon ng circumstances. Isa nga po dyan, yung pinakamalaking church sa buong mundo, yung church sa Korea, sa South Korea, yung kay Pastor Paul or Paul Yonggi-cho, na talagang ang kanyang ministeryo ay nagpasimula during the time of World War II. So sino po ang makakaisip niyan, mga minamahal kong kapatid, na magpasimula ka ng ganyang klaseng mga gawain. At marami pa pong mga examples na mga churches na pwede po natin maging opportunity, yung mga circumstances para maibahagi ang share sa mga taong depressed, sa mga taong nangangailangan talaga ng kalinga, sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Napakagandang opportunity nito and privilege, na maibahagi sa kanila ang gospel. Amen po ba? So ngayon, tatalakayin po natin yung confirming. So pag sinabi pong confirming sa verse 7, this is the act of establishing the truth, providing evidence or validation of the truth of God's message. Yun yung confirming, mga minamahal. Yung aktong pag-i-establish ng katotohanan, pangangaral ng katotohanan, saan man tayo naroroon, ano man ang ating pong sitwasyon. By the way, ang sabi po ng Bible, si Paul mismo ang nagpapatunay ng sabi po ni Paul, preach the word in season or out of season. So ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay hindi lamang po occasional. Kundi sa lahat ng panahon, napapanahon man o hindi, so dapat ang Bible, ang Word of God, ay ating pong lantarang pinapangaral at ipinagmamalaki. So this is about establishing the truth and providing. Again, the word providing and establishing with evidences and validations ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya yung Word of God, yung pangangaral na effective talaga, ay may mga validations po ito. In fact, sa panahon natin ngayon, napaka-high-tech na po ng technology. Hindi po pwedeng nagsasalita ka lang na wala kang mga patunay. Di ba? Wala kang mga resources na ginagamit. Hindi po pwede yung mga heretics lang or mga heresies lang ang ating pong sinasabi. At minsan nga po, nangangaral po ako, yung mga tao ay nasa Google na, nagre-research na. Di ba? Kaya mag-iingat po tayo. Kinakailangan validated po yung ating ipinapangaral at kinukonfirm po natin ito sa katotohanan ng kanyang mga salita. Yung tamang pag-i-establish ng truth, dapat nagpro-provide po tayo ng proof and evidences. Especially sa generation po natin ngayon. Ito yung mensaheng nakaka-breakthrough talaga. Ito yung mensaheng mayroon pong affirmation at mayroon pong confirmation sa mga nakikinig, mga minamahal. And confirming the gospel involves 3 facets. Okay? Mayroon pong 3 facets na involves sa pag-share po ng gospel in connection with this confirmation. Mga minamahal kong kapatid, In the book of Acts,
Okay? Like Paul, ano ho yung kanyang approach na nagko-confirm po siya ng gospel. In the book of Acts chapter 17, verses 2 to 3, ganito po ang sinasabi po ng Bible. Acts chapter 17, verses 2 to 3. And look at this verse. It says, "And it was his custom, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures." So, ganun yung way ng confirmation. Pag nangangaral po si Pablo, dahil mga, sabihin natin, mga intelligent talaga yung mga kausap niya rito, mga intellectual persons, yung kanyang kausap. Ano ho? So, ang way at ang approach ni Paul, ang sabi po rito, he reasoned with them from the scripture. So, papatunayan natin na yung truth na ipinapangaral ko, sabi ni Pablo, ay katotohanan dahil ito po'y connected sa salita ng ating pong Panginoon. And look at verse 3. It says, in verse 3, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said. Confirming or confirmation. Amen. Kaya yung mga tao noon ay may mga confusions. May mga malaking katanungan. Bakit kinakailangan mamatay ang tagapagligtas? Bakit kinakailangan mangyari, mag-suffer siya? Kung talagang siya'y tagapagligtas, bakit hindi niya nagawang iligtas ang kanyang sarili? Okay? So, sa panahon ng mga confusions, ang mga tao ay nangangailangan talaga ng proper na answers. Doon po sa kanila pong mga katanungan. At ito po yung ginagawa ni Pablo. And in fact, in this particular verse, mga minamahal, ipinaliwanag ni Pablo at kinonfirm niya po ang naging sitwasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Na kinakailangan magbata ang Misaya, mamatay, at muling mabuhay. And this verse, it says again, explaining and providing that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah. Yun yung authority ng pangangaral. Kapag hindi po truth yung pinapangaral po natin, wala po itong authority. Wala po itong kakayanan para paniwalaan ng mga tao. Pwede man namang maniwala yung mga tao. Pero sa term na ginagamit namin dito, sorry for the word, hihiram lamang ako ng word sa mundo ha. Sabi roon, kapag katanga ang nangangaral, ang maniniwala sa kanya ay mga tanga lang din. Okay? Are you here with me? Pero hindi na po yan oobra nung unang panahon, marami pang mga naging successful sa ganyang paraan. Pero sa ngayon, mga minamahal kong kapatid, kinakailangan maging makatotohanan po tayo. Dapat mayroon po tayong confirmation. Amen. Mayroon po tayong validation. Yan yung pangangaral po or way ng pangangaral po ni Pablo. Another, in the 1 Corinthians chapter 15 and the verses 1, it says, ang mga tao ng mga panahon na yon ay may mga question ulit patungkol sa naging pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Totoo ba na siya'y nabuhay mula sa mga patay? Totoo ba na talagang nangyari ito? So, ganito po ang kasagutan po dito ni Pablo. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. Next verse, verse 2. By this gospel, you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Next verse. Verse 3 says, for what I received, I pass on to you, as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Look at this verse, according to the Scriptures. Next verse, in verse 4 says, but he was buried, that he was raised on the third day according, saan? To the Scriptures. Look at next verse, in verse 5 it says, and that he appeared to Cephas, and then to 12. Ito na po yung kanyang mga affirmation, yung mga proof, yung mga evidences, yung mga witnesses. From Cephas
or Peter, then to the 12, next verse, in verse 6, after that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters that the same time, most of whom are still living. Though some have fallen asleep. Marami na rin namatay na, pero marami pang nabubuhay ngayon. Pwede kayong mag-inquire. Pwede ninyong puntahan yung mga taong ito. Pwede kayong magtanong. Ng aking sinasabi sa inyo ay lahat ay katotohanan. At next verse, in verse 7. Ganito pong sinasabi po ng verse 7. Then he appeared to James, then to all the apostles. Next verse, verse 8. And last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. Okay, huli na. Pero nag-appear pa rin kay Paul ang Panginoong Jesucristo nung siya'y nag-travel going to Damascus. Amin po ba? So this is about confirming the gospel, mga minamahal kong kapatid. So confirming the gospel involves three facets. Number one, by confirming faith and practice through the scripture. Through the word of God. Okay? Pag sinabing confirming faith and practice through the scripture, this is about validation. Ano ba yung ating pong mga pananampalataya at pinaniniwalaan? Ito ba'y nakabatay sa kanyang mga salita? Naniniwala ka ba ng may saysay at may batayan? Okay? Dapat ang ating pong pananampalataya at mga practices, as Christians, so dapat ito po ay vina-validate at kino-confirm ng salita ng ating pong Panginoon. Without the Word of God, ang ating pong pananampalataya ay magiging heretics. Okay. So, pwede pong maging kulto. Kaya marami pong mga kulto ngayon na naglalabasan. Dahil naniniwala po sila na wala pang batayan. Walang batayan sa salita ng Diyos. No, imbentong mga paniniwala. Ginawa ng kanilang mga religious leaders. Kaya makikita po natin, sa panahon ng kanilang pangaral, wala doon yung Word of God. Yung mga members, walang dalang Word of God. Hindi masyadong priority. Hindi masyadong pinapahalaga na tino-honor ang authoritative ng salita ng Diyos. Sa kanila pong mga organizations. Pero ang totoo pong mga grupo at iglesia, ay dapat validated po ang ating pananampalataya ng salita ng Diyos. Nagkaroon na po ba tayo ng tanong sa ating pong sarili? Kung ang ating pong pinaniniwalaan at paniniwala ay biblical. Okay. Or biblically sound. Naka-align sa sinasabi po ng Bible. So by confirming faith and practice through the scripture, the Bible is our ultimate source of truth, supreme guide for daily living, and the highest standard above human traditions. Amen po ba? Dapat po nating tandaan na ang Biblia lamang ang pinaka-ultimate na source ng katotohanan. Pwede pong dumating ang panahon na marami pong nangangaral na ng salita ng Diyos or patungkol sa Diyos. Okay, pero dapat maging maingat po tayo. Kung ang pinapangaral ninuman ay ito ba'y biblical. Dahil ang Bible ang ating pinaka-ultimate na source of truth. Supreme guide for daily living and the highest standard above human traditions. Hindi po pwedeng pantayan ang Word of God, ang Bible, ng anumang human traditions. Ng anumang paniniwala at haka-haka. Marami pong mga nabiktima ng ganitong klaseng paniniwala. Okay? Ito kasi yung pinaniniwalaan ko dahil ito yung itinuro sa akin ng aking nanay, ng aking mga magulang. Ito yung ini-exercise ko dahil ito yung nakasanayan ko, ito yung nakagisnan ko. Kaya nga last week ipinakita po natin yung danger ng ganitong klaseng paniniwala. At marami pong mga tao na talagang handa silang mamatay sa kanilang paniniwala kahit hindi po ito reasonable.
Okay? Kahit hindi po ito rational. Basta dito ako nabubuhay, dito rin ako mamamatay. Ano ho? Kaya nga yung totoong paniniwala, mga minamahal or pananampalataya, dapat mayroong nangyayaring conversion. Sabihin po natin conversion. Alam nyo ba yung salita pong conversion? Dapat naku-convert po tayo. Dumadaan sa process ng ating pong thinking. Pinag-iisipan po natin, ina-analyze po natin, ipinag-pray po natin, ini-examine po natin kung ito ba ay tama or mali. Kung ito ba ay totoo or hindi katotohanan. So kapag na-confirm po natin na ito po yung totoo at tama, yun na po, doon na po nangyayari yung decision or pagpapasya at doon po naku-convert ang isang totoo at tunay na Kristiyano. Amen. Pinaniwalaan natin. At yung paniniwala po natin ay dumaan sa process ng ating pong examination, ng ating pong pag-iisip ng tama. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng tamang kaisipan para mamili kung tama o mali. Para mamili at examine ang mabuti at ang masama. So dapat ginagamit po natin yung kaisipan na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Ayon po ba? So regarding the Bible, this is the ultimate source of truth. Wala po tayong pwedeng takbuhan. Wala po tayong pwedeng buksan kapag kakatotohanan na po ang pinag-uusapan, kundi ang kanyang mga salita. Maraming mga deception sa panahon po natin ngayon. Sa technology, ng ating pong generation. Mag-click ka lang, makapag-o-open ka lang ng maraming mga sources and resources. Pero dapat nag-iingat po tayo. Is this biblical? Okay? Ito ba'y nakapattern sa Bible? Dahil minsan at kadalasan, yung deception ay masyadong nakakainganyo sa ating pong paningin. Masyadong attractive. Kaya kapag hindi po tayo biblically informed, okay, pwede po tayong ma-deceive, mga minamahal kong kapatid. This is the supreme guide for our daily living. Yung ating daily na pamumuhay, dapat guided po ito ng kanyang mga salita. In the book of Psalm chapter 105, chapter 119, verse 105, the Bible says, can we appear this verse? Psalm chapter 119, and the verse is 105, and it says in this particular verse, Thy word is the lamp unto my feet, and a light on my path. Ano po ba yung lamp? Okay, lampara lang, di ba? Ang purpose ng lamp ay para makita mo talaga ang nilalakaran mo, para hindi ka mapahamak. Okay, para hindi ka matisod, etc., etc. Pero yung light, ang purpose ng light, para magliwanag ang buong area. At yun po yung gamit ng Word of God. Kahit sa panahon ng Old Testament. Nang sabi po dyan, ano po yung lamp, ano po yung light? Your Word. The Word of God. Kaya imposible po ng isang tao na guided ng Word of God ay mapahamak at maligaw pagdating po ng araw. Okay? Imposible na tayo po'y bumagsak at magapi ng anumang mga kaaway kapag ang ating pong sandigan at ang ating pong sandalan sa buhay ay ang salita ng ating pong Panginoon. Ito po yung guide natin. Ito po dapat yung navigator po natin. Ito po dapat yung batayan ng ating pong mga practices, ng ating pong lifestyle, ng ating pong paniniwala araw-araw. Amen. In the book of Psalm again, chapter 1, verses 2 to the following verses, ganito po ang sinasabi po ng Bible. Psalm chapter 1, beginning from verses 2, and it says, But whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on His law or on His word day and night. Next verse. In verse 3 it says, That person, look at this,
that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, come on, prosper. Whatever, sabi ng Bible. Ano man ang ating pong gagawin, makatitiyak po tayo na magtatagumpay. Ganon ka-effective yung Word of God, mga minamahal kong kapatid. At kung iaalis po natin or aalisin po natin ang Word of God sa ating pong faith at sa ating pong pamumuhay, tiyak po na tayo po'y maliligaw at mapapahamak. Tiyak po na tayo po'y hindi magtatagumpay. During the time of dark ages ng church, ang salita ng Diyos ay talagang itinago ng simbahan. May mga pananakot at may mga pagbabanta na bawal basahin ng Bible. And actually, ang authorized translation lamang that time yung tinatawag pong Jerome Vulgate translation. Yung Latin na translation. Kaya bawal i-translate ang Bible sa iba't ibang mga languages. Okay? Kaya during the time of Vatican I, maging yung Mass, Latin yung Mass na language na ginagamit ng mga pari. Okay? Yung Bendita. Bendita si alabada siya Concepción de María Santísima Podrio y dila al Espíritu Santo. Trinidad Señora Nostria concebida en original instante del susi natural. Okay, so, Espanyol ang ginagamit na form ng pagmimisa noong mga panahon na yon. Mga minamahal kong kapatid, Pero nung i-translate po ni William Tyndale ang Bible to English translation, for about, I think, 27 or 37 copies ng English translation. Alam niyo po ba, si William Tyndale ay hinuli at pinersecute ng simbahan, pinatay po siya, at sinunog ng buhay, at ang ginamit pong panggatong ay ang kanyang translation na English Bible. You can research. Meron po tayong Google. Okay? Ang ginamit na panggatong ay ang kanyang translation na Bible. Bakit po? Dahil ang Bible noon ay bawal basahin ng pangkaraniwang tao. Bawal i-translate sa anumang translation. Okay? Kaya naka-breakthrough lamang po yung English translation during the time of King James. Nung ipag-utos ng hari ng Inglaterra na i-translate ang Bible sa common language into English translation. At hindi na po ito napigilan ng maraming mga tao. Nung matranslate po ang Bible sa ating pong common languages, marami pong mga nakakilala sa Diyos. Maraming nakaunawa sa kalooban ng Panginoon at na-realize na ang tamang pananampalataya ay dapat biblical at nakapattern sa Bible. Amen po ba? And this is about revival, mga minamahal kong kapatid. Hindi na tayo pa pwedeng dayain ni numan. Hindi na tayo pa pwedeng i-deceive ng mapang-akit na mga salita. Dahil mayroon na po tayong sandigan, mayroon na po tayong batayan. Ito ay walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Whatever is good in the belief and pleasant in the conduct, if it is not biblically sound, then that should be subject for validation. Hallelujah. Sabihin po natin, hallelujah. In Acts chapter 17, verse 11, ganito pong sinasabi ng Bible. Acts 17 and the verses 11. Now, the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if that Paul said was true. Ganon ka-noble yung mga taga-Berean, mga minamahal. Ganon katalino. Kahit si Pablo ang nangangaral, kinakailangan i-validate yung pinapangaral na ito sa pamagitan ng liwanag ng Bible, ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya isang napakagandang example ang church na ito during the time of the apostles. Yung church of Berean.
Na ang sabi rito, yung mga taga-Berean ay napaka-noble ng kanilang character, talagang mapagmasid, mapagsuri, mapag-aral. Ang sabi po diyan, they received the message with great eagerness. Then, ano ba yung message nito? Look at the Bible. Look at your Bible. Is this biblical? Tama ba ito? Baka mamaya maganda lang sa paningin at sa pandinig. Pero hindi naman pala ito na nakabatay sa Bible. And in fact, alam niyo po ba, lagi kong binibigyan ng testimony yung aking pong dating ministry. Sa mga hindi pa po nakakaalam, so ako po yung naging extreme na Catholic defender. Nung kabataan ko pa. Mahilig po ako makipagdebate noon, kung saan-saan, sa luneta, sa mga grupo, pumupunta po ako ng personal para makipagdebate. Pero that time, nung ako'y nagsusuri na at nagbabasa ng Bible, ay mayroon po akong mga naging questions. Sabi ko, bakit ganito? Bakit ito yung pinaniniwalaan ko? At karamihan ay kumukontra sa sinasabi po ng Bible. Okay, kaya yung mga confusions and questions, ay nabuo ito sa pag-aaral at nagkaroon ako ng effort, actually, binabasa ko noon ang Bible for a reason. At ang reason po ay para dumami ang aking nalalaman para gumaling ako sa pakikipagdebate noong mga panahon na yon. Okay? Yan ang purpose pag nagbabasa ako ng Bible. Pero dumating ang time na nagkaroon ako ng napakaraming mga questions. Bakit ganito? So doon ako umpisang nag-aral, nagsuri. At nung magsuri tayo, doon natin na-realize kung ano ba talagang tama at mali. Kung ano ba talaga ang dapat at hindi po nararapat. At dapat maging open-minded lamang po tayo. Amin po ba? Dapat maging bukas ang ating pong puso, ang ating pong isipan sa pagninilay, sa pag-aaral. Dahil kapag kasarado po tayo, napakadelikado po niyan. Pagsarado di kandado. Okay? So, ang tawag po dyan, mga minamahal kong kapatid, is stronghold. Pag sinabi stronghold, wala nang po pwedeng makapasok sa iyo dahil bantay, sarado, di kandado. Hello? Are you here with me? Di ba? Kapag ka stronghold, ibig sabihin may mga guards po yan, nakabantay na po yan, at yun yung strategy ng kaaway. Yun ang ginawa at ginamit ni strategy ng kaaway. During the time of dark ages ng church, mga minamahal kong kapatid, ay talagang napakadilim ng paniniwala ng simbahan noong mga panahon na yan. May mga doktrinang lumabas, and you can research this, the doctrine of indulgence. Hello? Alam niyo po ba yon? The doctrine of indulgence? Na ang simbahan noon ay naglalagay ng offering box, sa may pintuan ng simbahan, na kapag ka nag-donate ka, at kung malinsing yung barya na dinonate mo, ang kaluluwa ng yung mahal sa buhay ay makakarating na ng langit. Yes, nakakatawa po dahil nagbabasa na po tayo ng Bible ngayon. Pero noon, doktrina po ito. This is what we call the doctrine of indulgence. Pero ngayon, hindi na masyadong common. Pero ini-exercise pa rin po ito. Pinaniniwalaan pa rin po ito. Kaya may mga mas na special at mayroon namang ordinary. Kapag ka nagpapamisa ka sa mga namatay sa buhay, kung special ang pamisa mo, mas mabilis siyang makakaakyat sa langit. Okay? Pero kapag ka ordinary lang, medyo mabagal, kapatid. Dapat medyo special ang gagawin natin. Okay? Are you here with me? Okay? Ba't ganyan tingin nyo sa akin? So, look at this. Sabi ng Bible, hindi madidisip itong mga Berean. Dahil ang lahat ng pinapangaral maging ni Pablo ay ni-examine nila in the light of the Scripture. Dapat ganun po tayo. Lahat ng message, lahat ng pangangaral, ni-examine natin in the light of the Scripture. Amin po ba? Ang ganda ng attitude na ito, mga minamahal kong kapatid. For they received the message with great eagerness and examine the Scripture every day
to see if what Paul said was true. Let the Word of God validate as our sole authority or authoritative of faith and practice. 1 Corinthians chapter 4 and the verse is 6, and it says, Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Sa Tagalog translation, dapat matutunan ninyo ang kasabihang ito, huwag kayong lalampas sa nasusulat. Dahil delikado po yan, pwede rin kayong lumampas sa langit. Hello? Di po ba? At pag nagkulang ka sa nasusulat, baka magkulang ka sa langit. Sabi ng iba, baka hanggang purgatorio ka lang. Di po tayo niniwala sa purgatorio, ha? Okay. So, di ba sabi po dyan, do not go beyond what is written. Then, you will be puffed up in being a follower of one of us over against the other. Ito yung paraan para magtagumpay po tayo sa lahat ng mga tumutulig sa atin, sa lahat ng mga lumalaban sa atin. Ito yung paraan para magtagumpay po tayo sa lahat ng mga gawa ng kaaway, sa lahat ng mga deception ng kaaway. Ano yung kasabihan nito? Ang sabi po ni Pablo, huwag kayong lalampas sa nasusulat. In 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, yung Bible, ang tawag po rito is inspiration. Theopnostos. Sabihin nga po natin, Theopnostos. Anong ibig sabihin nun? God breath. Hininga ng Diyos. And look at this verse. All scripture is God breath. Wow, praise God. Amin po ba? Again, scripture. Anong ibig sabihin ng scripture? Nasusulat. Kasulatan. Naisulat. Kaya sa pag-aaral po sa mga estudyante ko sa Bible School, magkaiba yung revelation sa salita pong inspiration. Yung revelation, yung unveiling ng truth, di ba? Yung mga sinabi ng mga propeta nung unang panahon, yung mga sinabi ni Jesus Christ nung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang pangaral, yung mga sinabi ng mga apostles, nung kanilang kapanahunan. So this is what we call revelation. Na-unveil yung mensahe ng Diyos. Na-unveil yung katotohanan ng purpose at plano ng ating pong Panginoon. Pero pag sinabi pong inspiration, ibang klase na yan, ibang level na yan. Amin po ba? Dahil ito po ay theopnostos, hininga ng Diyos. At yung inspiration, in this particular verse says, all is scripture. Ano po yung in-inspired ng Diyos? Hindi po yung revelation. Kasi marami pong revelation na hindi po naisulat. Come on guys? Marami pong sinabi ang Diyos sa mga propeta noon na hindi po naisama sa pagkasulat ng Bible. Kaya in Deuteronomy chapter 20, balikan po natin to. Deuteronomy chapter 29 verse 29, ganito pong sinasabi po ng Bible. Look at this verse. Deuteronomy chapter 29 and the verse is 29. And it says, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of His law. May mga katotohanan patungkol sa Diyos. Dahil hindi naman po natin 100% na mapag-aaralan ang pagka-Diyos ng Diyos. Dahil lalabas na Diyos na rin tayo kapag nangyari yun. Kapag ka napag-aralan mo ang buong pagka-Diyos ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi ka na tao. Diyos ka na rin. Because God is infinite. And we are just in this finite situation. Amin po ba? Ibig sabihin, limited yung ating mind. Limited yung ating pong kakayanan na maunawaan ang mas maraming bagay. Kaya sabi nga po ng mga medical science, ang ating pong mind, yung mga cells ng ating mind, yung normal is 7 million cells lang. And after that, magkakaroon ka na ng memory gap. Diba? Wala na. Mauubusan ka ng isipan, ng cells. Okay?
But in this verse, mga minamahal kong kapatid, ganun yung sinasabi ng Bible. Yung mga sikretong mga bagay, kahit totoo yan, pero pagka hindi na isulat, pagka hindi na i-reveal ng Diyos, so wag na nating pangarapin at nasain na alamin yan. Dahil for sure, hindi yan para sa iyo. Hindi yan para sa atin. Hindi yan makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya. Hindi yan makatutulong sa iyong relasyon at pagkakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya, tamang sinasabi po ng Bible, the sacred things belong. Kanino po yan? Ipagpasa Diyos mo na lang yan. Sekreto yan eh. Kaya hindi tayo naniniwala sa misteryo. Sa mystery. Hello? Hindi tayo naniniwala sa mga sabi-sabi. Pwedeng tama, pero hindi yan biblical eh. Hindi yan para sa amin. Hindi yan makatutulong sa aming paglilingkod sa Diyos. Ano? This is opposite sa tinatawag pong mysticism or mystical belief. Nang kanila pong way ng paniniwala ay nakabatay sa mga misteryo. But in this verse it says, okay, but the things revealed belong to us and to our children forever. Amin po ba? At pagdating po kanina, sa binasa po natin, sa 2 Timothy chapter 3 and the verses 16, balikan po natin ang sinasabi po ng Bible. All scriptures. Amin po ba? All scripture is God-breathed. Yung original word na ginamit po rito is came from the word theopnostos. Amin po ba? Sa mundong ito, dalawa lamang po yung hiningahan ng Diyos. Una, yung tao na kanyang nilikhang kanyang kalarawan at kanyang kawangis. Hiningahan ng Diyos at nagkaroon ng buhay. Pangalawa, ang Bible. Amen. Kaya ang Bible may buhay. May kapangyarihang mag-transform ng buhay. Kahit sa pinakamakasalanan, kahit sa pinaka-worst na tao, kahit sa mga taong patapon at wala ng pag-asa, ang Bible ay may kapangyarihang mag-transform at magbago ng buhay. Because this is theopnostos, God-breathed. Amen. Hindi nyo napapansin ng Bible? Hindi siya naluluma? From generation to generation. Yung mga ibang aklat, di ba? May expiration. Okay? May kasikatan talaga for a particular time lang or season. Pero ang Bible, sa lahat ng panahon, laging napapanahon. Ipabasa mo sa mga bata, napapanahon. Sa mga teenager, sa mga matatanda, sa mga lahat ng klaseng lahi. Ayon po ba? Sa lahat ng klase ng tao. Sa mga Amerikano, sa mga Pilipino, sa mga katutubo. So ang Bible ay laging napapanahon. Because this is theopnostos. Amen. At hindi lang yan, mga minamahal. Ito lang tanging aklat na kayang baguhin ang buhay mo. Amen. Hallelujah. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. And look at the next verse. In verse 17, it says, 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped and for every good work. In King James translation. Okay, mas preferred ako sa King James. Mayroong word akong hinahanap. Yan. Okay. That the man of God may be perfect, say perfect. Thoroughly furnished. Sabi ng furnished. Unto all good works. Alam yung perfect? Common language. Wala ka nang hahanapin pa. Amen. Wala ka nang idadagdag pa. Eksakto na. Perfecto na. Alam niyo po yung salitang furnished? Pag bumili ka ng bahay, pag sinabing furnished, kumpleto na. Mayroon ng refrigerator, mayroon ng sala set, mayroon ng lahat, may aircon na. Okay? Naka-furnish na yung lugar. Ayon po ba? Yun ang ibig sabihin ng Bible, mga minamahal.
Kapag ka yung scripture, ang sabi po dyan, ang trabaho nito sa buhay po natin, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Lahat ng ating pong works, lahat ng ating pong actions ay laging aprobado sa harapan ng ating pong Panginoon. Sa papanong paraan, sa makabibliyang pamumuhay. Amen. Sa makabibliyang pamumuhay. Praise God. Sabihin po natin, praise God. Praise God. Alam niyo po ba, mayroon po during the time of Reformation, mayroon pong tinatawag pong doktrina na kung tawagin po is the sola scriptura. Pag sinabi pong sola scriptura, sa panahon ni Martin Luther, dahil marami nang malayo na masyado ang paniniwala ng tao sa salita ng Diyos. Masyadong malayo na. So yung 95 thesis, na ginawa po ni Martin Luther, isa po siyang obispo nung panahon po niya, at siya po yung nanawagan na ma-reform ang simbahan nung mga panahon na yan. Then naglagay po siya ng 95 thesis sa labas ng kanyang simbahan. Dapat ito yung paniniwala natin. Kaya mayroon pong five solas of the Reformation. Okay? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solo Christos, and Sole Deo Gloria. Tawag po dyan ay five solas of the Reformation. Alright, so tinapik ko na po yan sa church, sa mga nakaabot po niyan nung panahon ng hapon. Okay, but anyway, mga minamahal kong kapatid, what is Sola Scriptura? The Bible is the only inspired, infallible, and final rule for what a believer must believe and how they must live. Ulitin ko po. Sola Scriptura means the Bible, ang Biblia lang. Kaya pag sinabing sola, solo, alone. Okay? Pag sinabing Scriptura, scriptures. So sa English, ang ibig sabihin niyan, Scripture alone. Okay. So the Bible is the only, say it only, inspired, infallible, and final rule for what a believer must believe and how they must live. Believe and how they must live. Okay? Wala nang ibang resources. Mga minamahal kong kapatid, na po pwedeng pagbatayan ng mga tao. Maging yung mga church fathers po natin. Alam niyo po ba yung evangelical Christianity, mga minamahal kong kapatid, hindi po tayo nanggaling yung ating paniniwala, ay hindi po imbento ng tao, nanggaling po ito sa Scripture. Amen po ba? From the Bible. Then, sa mga apostles, and after the apostles, yung tinatawag pong church fathers. Okay. During the time of Ante-Nicene, pag sinabing Ante-Nicene, bago dumating yung Council of Nicaea, na naging pinaka-influensya noon, na naglagay ng mga doktrina ng simbahan. But mayroon lamang po akong ibibigay sa inyong ilang mga quotation. Ito pong sabi po ni Martin Luther sa kanyang quotation. Martin Luther, 1500s. Ang sabi po niya, I am well satisfied with the gift of the Holy Scriptures, which give me abundant instruction in all that I need to know, both for this life and for that which is to come. Okay? Theologian ng simbahan. Obispo ng simbahan. Okay? Scholar ng New Testament. Pero ito po yung kanya naging quotation. Sabi niya, well, I am well satisfied with the gift of the Holy Spirit, which give me abundant instruction in all that I need to know, both for this life and for that which is to come. Ayon po ba? Ibaba po natin yung age or generation. Okay, during the 300 AD, mayroon po sikat na theologian
na kung tawagin po ay si Augustine. Sabihin po natin, Augustine of Hippo. Actually, mga evangelical church, ito po yung naging pattern ng ating pong theology. From the apostle to Augustine of Hippo. Okay? Ganito pong sinabi po ni Augustine of Hippo. It says, "For I have learned to yield this respect and honor only to the canonical book of Scripture. Of this alone, though I must firmly believe that the authors were completely free from error." Okay, 380. Mga minamahal kong kapatid. Isang theologian ng simbahan. Sa katauhan po ni Augustine, na ang sabi niya rito, "For I have learned to yield this respect and honor only to the canonical book of the Scripture." Anong ibig sabihin ng canonical book of the Scripture? The Old and New Testament. Na na-canonized. The 66 books of the Bible. So ang sabi po niya rito, yung Bible, okay, yung Scripture na yan, okay, of this alone do I firmly believe ng mga authors nito ay talagang kumpleto at malayo sa kamalian. Na hindi magkakamali. Kaya kung gusto mong maging tama ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya, at walang kalakip na error, so dapat nakabatay po tayo sa Bible. Amen. Nakasandal po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. So ganun ka-importante mga minamahal kong kapatid, yung confirmation ng word. Mahalaga na ang ating pong mga paniniwala at practices ay mayroon pong confirmation at affirmation ng salita ng Diyos.